Binabantayang international name na si Hagupit, inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility either nitong Sabado o Linggo ng umaga. Tsansa na maglandfall ito sa anumang kalupaan sa Southeastern Luzon o Visayas, mas lumiliit pa. At posible rin itong humina kaagad bago makapag-recurve o lumapit sa Southeastern Luzon. Tuluyan ba itong malulusaw? Alamin. At bagong low pressure area na namataan din sa bandang Palikay Islands, hindi pa masyado banta sa bansa bagamat mas conditional ang development nito. Magiging malakas na bagyo ba ito? Ating tatalakayin. Tropical wave na katawidnan at nasa Palawan na ito ngayon na nagdadala ng malawakang ulan sa ilabang bahagi ng Palawan, kabilang na ang Puerto Princesa hanggang dulo na po yan ng Batarasa, Balabac. Nalalabi ng Southern Luzon at Visayas hanggang Northern Luzon, magiging partly cloudy ang ating panahon, pero patuloy ang hot humid na panahon muli na iiral sa halos buong nalalabi ng bansa. Mindanao, mas maulap at asahan ang mga ilang pagkulog at pagkilat na iiral sa Zamboanga Peninsula. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, May 8, 2026. Ang oras sa ating boss may magtatanghali na ay alas 11:55 na ng magtatanghaling tapat. Balik sa mas maaraw at maalinsangan tayo dahil kung maalala nyo kahapon mga folks, asahan natin na posibleng umabot tayo sa 37 degrees Celsius na outside air temperature. So expected na magiging mas mainit tayo ngayong araw, pero sa ilang bahagi ng silangan ng bansa mukhang makakaranas tayo ng mga pagkulog at pagkilat at may mga ilang kasamang pag-ulan. Mula sa Doppler radar imagery na ating ginagamit, ay bagamat wala dito sa Metro Manila, pero dito sa silangang bahagi po ng bandang Quezon Province, medyo may water vapor precipitate estimation na nadedetect dito sa bahagi nga po ng Baler Aurora o San Luis, ay posibleng nagkaroon sila ngayon ng maulap na himpaporin dyan at mga inaasahang mga himahinat katamtamang pag-ulan. Hanggang dito na yan sa ilang bahagi ng Bicol Region. Mapapansin natin hindi masyado malinaw yung Doppler radar imagery dito. So gamit tayo ng ibang Doppler, gamit ang CIMS Doppler. Zoom out natin ng konti. Yan. So update po natin yung satellite imagery. Tingnan natin kung mataas ang water vapor sa may bandang Baler. Halos ganun din, mababa rin ang water precipitation estimation. So, mapapansin natin, magiging maulap lang siguro dyan sa may bandang Aurora region. Pero mapapansin natin, walang ganong water vapor dahil patuloy pa na medyo drier ang paligid at asahan pa rin ang epekto ng subtropical ridge dito sa ilagang silangan ng Luzon. Although sa ating lightning detection system, may mga current o may mga earlier lightning strikes tayo na umiiral sa iba't ibang bahagi po ng Luzon, lalo na sa may bandang Palawan. Although mga more than 40 to 80 minutes ago pa po ito. Pero mapapansin natin bandang kaluran ng Luzon nagkaroon po ng mga pagkulog at pagkidat. At least 15 lightning strikes ang malapit sa range ng aming lightning detection system sa Caloocan. So pinakamalapit ito is 61 km po mula sa pinaka-area. Yan. So mukhang wala na masyadong latest na lightning strikes tayo na detect. Sa ating current conditions, partly cloudy tayo pero overcast po pa rin, gloomy at haze at partly cloudy ang umiiral sa amin sa Caloocan. Ngayong Biyernes daw gaya ng ating forecast kahapon na itong isang araw, posibleng mayroong isolated rain showers. Pero kung papansinin natin, ay asahan na aabot sa 37 degrees Celsius ang outside air temperature natin. Tatagal yan hanggang linggo daw base sa ating forecast dahil papasok pa lamang ng Philippine Area of Responsibility yung bagyo by Saturday pa siguro ng bandang hapon o bandang linggo siguro ng umaga o madaling araw. Depende sa movement speed nitong si Hagupit. Sa lowest temperature na netala na weather station kininang 4:26 AM nakapagtala kami ng lowest of 27.6 degrees Celsius. Kahapon, gabi pa rin ang init, 36.2 degrees Celsius. Ang highest air temperature sa amin kahapon ng hapon at 3:31 PM. At sa aming heat index, well, as usual, 51.7 degrees Celsius ang aming init pandama.
By the way, ay medyo nagloloko yung ating air quality. So, naka-disable muna yung ating air quality monitoring dahil hindi gumagana yung ating air quality sensor. So, naka-offline muna yan. So, under inspection ko muna, in-inspect ko muna yung pinaka-aparato. Well, napakatagal na kasi nito, mahigit sa 5 taon na kasing fully operational yung ating aparato. So, kinukumpuni pa natin. Hopefully, ma-restore pa natin dahil siyempre yung laser diode niyan ay mostly expensive yung laser diode niyan. So, maaring masira din kaagad. At hopefully, mabalik natin sa normal yung kanyang detection and reading. Hopefully po, mai-restore natin. So, wala muna tayo masyadong air quality. Tingnan natin ngayong araw kung ma-restore natin. Nakabaklas po yan mga folks. Anyway, sa ating heat index mula sa ating almanac, mula sa ating heat index nationwide, as of 11:26 AM, nasa 45.5 degrees Celsius po ang aming init pandama ngayon. Danger po ito. Pero expected forecast ay 46 degrees Celsius. So, tama naman ang accuracy ng forecast at sa actual reading ng ating aparato. Sa maghapon ay pinakamataas na ngayong 12 ang heat index sa amin. So yan na po yung pinakamataas sa amin sa Caloocan. Kahapon sa init factor ni Pag-asa kahapon ay ang pinakamataas na nai-record, mayroong 45 degrees Celsius dito sa may bandang Borongan, Eastern Samar. Pumapangalawa na may 44 degrees Celsius ang Biracatanduanes. Yan, hanggang Biracatanduanes at the rest 43 degrees Celsius na. Kagaya ng San Jose, Occidental Mindoro at Catarman, Northern Samar. So, mataas ang naging heat index. Sa magiging forecast naman natin, ngayong araw, tingnan natin. Yan. Unahin muna natin ang Tugigaraw. Expected forecast ng heat index sa kanila ay 42 degrees Celsius o 43 degrees Celsius. Pero papalo ito hanggang 45 degrees Celsius mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Grabe ang init, heat index dyan sa inyo. Sa bahagi naman ng Santiago, Isabela, ang heat index sa inyo, 43 degrees Celsius at papalo rin ito na hanggang 45 degrees Celsius ngayong alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. Grabe ang init so huwag masyadong magbibilad. At sa bandang Dagupan, Pangasinan naman ay 45 degrees Celsius at papalo naman sa hanggang 46 degrees Celsius mamaya alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, grabe init sa Northern Luzon. At pinakita ko na sa inyo, nasasagad na po yung ating drought. So, sa bandang Central Luzon sa Tarlac, pinakamataas, 47 degrees Celsius at aabot pa ito hanggang 48 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. At sa bahagi naman ng Batangas City, naasahan din natin na mataas ang heat index sa kanila, 44 degrees Celsius at papalo ito ng 45 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. Sa San Jose Occidental Mindoro naman, well, expected din na mataas at 45 degrees Celsius, which is mukhang yan ang pinakamataas sa inyo sa maghapon hanggang alas 3 ng hapon yan. So, maghapon hanggang 45 degrees Celsius. Dito, inuulan ng Puerto Princesa, so medyo mababa pong heat index sa kanila dyan. Diretso agad tayo sa Cebu since magiging hot humid na panahon na naman sa Cebu. 42 degrees Celsius po, which is mukhang yan ang pinakamataas sa inyo ngayong maghapon hanggang alas 2 ng hapon. Pinakamataas na 42 degrees Celsius. Sa Davao City naman, sa Mindanao, pinakamataas ang 37 degrees Celsius. So mukhang maulap sa inyo at hindi gaano kataasan ang inyong heat index. Ganon din sa Zamboanga Peninsula, which is mas mataas kumpara sa Davao City na may 44 degrees Celsius. Pinakamataas na po yan ngayon sa inyo ngayong tanghali at bababa din kagad yan starting mga 1 PM at 43 degrees Celsius pababa po. So halos magiging hot humid na panahon tayo sa nalalabi naman sa maliban na lamang sa bambandang Palawan na kasalukuyang nakakaranas ng malawakang ulan. So sa ating latest na ating heat index o automatic weather station heat index monitoring, mukhang hindi pa rin naaayos ang La Trinidad Benguet. Ang highest heat index so far sa ngayon ay ang Lawag, Ilocos Norte, yung Romblon at La Trinidad. Mukhang may problema yung AWS nila. So far 42 degrees Celsius ang pinakamataas. Ang highest temperature so far ay merong 36 degrees Celsius sa San Jose Occidental Mindoro. So grabe init ngayon sa inyo dyan. Yan. Kayo ngayon ang pinakamataas na temperatura ngayon dyan. Kasi yung Romblon at La Trinidad, may problema yung AWS nila. Mukhang sira po yan o may problema yung kanilang aparato. So,
Madalas nagloloko talaga yung mga electronics natin at mga aparato dahil hindi biro ang mga trabaho niyan, 24/7 po kasi gumagana yan. Kaya maging ang ating aparato dito sa Caloocan, nasisira talaga yan at pag dumating ang panahon, masisira at wala talagang tumatagal dyan. At makikita natin, mas mainit pa rin ang San Jose sa Occidental Mindoro as of now. Kung tatabi naman natin sa PH Extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Tugigaraw sa may pinakamainit na temperatura in past 24 hours. Umabot ito ng 39.2 degrees Celsius. Grabe ang init sa Tugigaraw. Sa Baguio City ay nasa 16.4 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa. At sa Inulan naman ang Dipolog na may total of 92 millimeters na total rainfall. So very obvious dahil po yung tropical wave na riyan po tumawid dyan. Obviously ay malawakan na naging pag-ulan sa kanila. Sa Guianis and Samar naman ay nasa 22.9 km per hour ang kanilang average maximum sustained wind. Sa amin sa Caloocan mga 12.4 km per hour lamang. So hindi ganoon kalakas ang average wind speed namin. Katamtaman ng outside humidity natin at 74%, bumaba ito ng 1% since last hour. Thunderstormy pa rin po tayo mga folks at 1,007 hectopascals at mabagal ang pagbaba nito since last hour. Pa-high tide pa lamang po tayo so mataas ang sea level pero at least mga 1 meter pa rin yung swelling ng alon dyan. So ingat pa rin po lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Malakas pa rin yung ating easterly trade wind. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:30 AM ng madaling araw at lulubog po ito mamayang 6:14 PM. Ang ating moonrise and moonset at 66% illuminated lamang na liwanag ng buwan at warning gibbous. Magmo-moonrise po ito mamayang gabi, bago maghating gabi na po, 11:40 PM at bukas na po, kinabukasan na ng umaga at 10:22 AM naman ito lulubog. So kung mapapansin natin, wala pa sa pinaka-elevation at negative 24 degree elevation. Sa atin namang local weather outlook para ngayong Biyernes at Sabado, so weekend na naman, ay asahan nating partly cloudy ang ating maghapon. So again hanggang Sabado, hindi pa natin ramdam yung presensya ni hagupita or prekaloy malayo pa yan. Mga bandang Sabado pa o Linggo ay inaasahan papasok pa lamang o kakapasok pa lamang yan ng Philippine Area of Responsibility. So medyo malayo pa yan mga folks Patuloy pa rin tayo magiging maaraw at malinsangan pero may forecast daw ng pag-ulan anytime moment pero maliit lang sigurado yan. Bukas sa Sabado ay magiging clear skies pa rin tayo sa maghapon at naglalaro pa rin sa grabing init ang ating outside temperature ngayong araw hanggang bukas. 37 degrees Celsius ang highest temperature at lowest temperature expected naman natin ay 27 degrees Celsius. So sa ating satellite imagery naman na ginagamit mula sa Himawari, halos katamtaman at partly cloudy lamang ang umiiral na ngayon sa ilang bahagi ng silangan ng Northern Luzon. So medyo gloomy pero patuloy ng hot humid na panahon dahil yung patuloy na subtropical range natin dito, patuloy pa rin na nag-accumulate dyan. Kaya medyo drier pa rin ang paligid. Which is yan ang magiging hindrance ni Bagyong Hagupit once na ito'y pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa darating na Sabado o Linggo. Or baka pagdating na mga bandang Lunes, yan, mas magiging hindrance ngayon yan kay Precaloy. So ang buong bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa extreme Northern Luzon sa bandang Ilocos Region hanggang Mountain Province, hanggang Central Luzon ay magiging matindi ang ating sikat ng araw. Pero pagdating sa iba ng silangan ng Quezon Province, pababa na yan ng bandang Bicol Region ay magiging partly cloudy to some mostly cloudy po tayo. Expected ang mga localized thunderstorms at posible rin dito sa Metro Manila dahil magiging maulap tayo, gloomy pero patuloy na hot humid na panahon dahil po sa malalang easterly trade wind natin Kabilang na ang buong South Luzon, Mapa Bicol Region man yan or Mindoro. The rest ng South Luzon, maaraw din tayo, maalinsangan, partly cloudy din ang ating maghapon, ganun din sa buong Kabisayaan at magiging mostly cloudy nga lang ng gaano dito sa Miman ng Visayas pero patuloy na magiging hot humid na tayo at medyo kumalma na yung matitinding pag-ulan nila mula kahapon. So magiging mas maaraw na kayo dyan, maalinsangan, yan, at balik na naman sa mainit ang inyong panahon. At least nakaranas kayo ng medyo maulan na panahon mula po nung isang araw po na nagkaroon ng pagtawid dyan ng tropical wave. So magiging katamtaman ng panahon natin sa buong Kabisayaan, kabilang ng Cebu, Negros Region, o mapabuhol man yan. Pagdating naman sa Mindanao ay mas maulap tayo sa buong Mindanao, mapa Northern Mindanao man ito o South. Pero yung chance ng pag-ulan ay mananatiling very isolated maging sa bahagi ng Surigao Region,
hanggang dito sa Davao Region, kasama na ang buong City of Davao at Sorsogon area. Parte dito mostly di tayo sa halos magdamag ang maghapon, pero magiging katamtaman ng ating panahon na may kasamang hot humid na panahon po. So medyo mababa ang inyong heat index dyan, medyo hindi ganun kalala ang temperatura dahil sa magiging mas maulap kayo sa maghapon. May mga asang localized thunderstorms naman pagdating sa Zamboanga Peninsula, lalo na dito sa bandang kanluran ng Zamboanga del Norte, pababa na yan ng Basilan hanggang Hulusulo po. Yan, makita natin ang makapal na kaulapan nito na may mga trough ng kaulapan dito sa may bandang Zamboanga Peninsula. So expected po ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulang ay inaasahan po natin sa Zamboanga. Although magiging katamtaman pa rin ang halos buong maghapon natin o sa magdamag mga folks. So magdala ng payong, magiging isolated kasi ang pag-ulan sa inyo dyan. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na tropical computer-generated tropical cyclone sector. As of 8 o'clock, yung latest data record ni Hagupit o Precaloy po. Under tropical storm category pa rin ito at center air pressure 999 hectopascals. So mukhang bumababa ng husto yung atmospheric pressure niya. 1 minute average sustained wind 74 km per hour. Malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 96 km per hour. Halos kapareho lang to sa 10-minute average si Pag-asa kung i-compute po natin o maging kay Japan Meteorological Agency. Since walang nagbago, halos magkakapantay po yung kanilang maximum sustained wind sa 10-minute at 1 minute. Pero kung kukunin natin yung 10-minute average base sa 1 minute, 65 km per hour po ito under tropical storm din na rin at bugsong umaabot ng 85 km per hour. Mula sa Joint Typhoon Weather Center, ang kanilang pagkilos ngayon around 23 to 24 km per hour. West-northwestward po ang kilos nito. Ang lokasyon niya ngayon nanatiling sa bandang Surigao del Sur, nasa layong 1,485 km o 1,470 km east ito ng Surigao del Sur po. Nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility pero halos malapit na itong pumasok dahil medyo bumibilis po ang kanyang pagkilos. Yan. So depende, minsan nagta-13 km per hour, minsan nagta-24 km per hour. So alanganin yung paglapit niya sa may bandang boundary ng PAR. Pero base nga po sa extended forecast natin mula sa ating tropical cyclone track combination, active po yung ating tatlong weather agencies, hindi pa po active yung ating tropical cyclone forecast error. Hindi pa active yung kay Japan Meteorological Agency. So hanggang sa website muna tayo ng Japan Meteorological Agency titingin muna. Pero may backup naman tayo dyan dahil makikita pa rin natin yan sa Tropical Cyclone Forecast and Assessment. Kung titingnan natin dyan para makita nyo po, meron tayong backup dyan para kay Japan Meteorological Agency. So makikita pa rin natin yan dito. Ayan o. Yan. Ito yung kay Japan Meteorological Agency. West-northwestward din ang kilo sa kanya. Yan. Sustained wind din niya halos sa ganun din, 74 km per hour. Yan. Tropical storm category. At yun nga po, nagtaas na rin sila ng low pressure area na itong C95W nga. Yan. So, kumikilos ito pa westward naman kay Japan Meteorological Agency at 9 knots or katumbas siya ng halos nasa 11 o 12 km per hour po yung movement niya, pakanluran daw, ayon kay Japan Meteorological Agency. Kung titingnan natin dito kung by the next 24 hours, ayon sa data feed ni Japan Meteorological Agency, manatili itong tropical storm category at nanatiling low pressure area. So wala tayong magiging komento dyan, pero within 48 hours period, tingnan natin kung tataas itong C95W. So wala, nanatili pa rin tropical storm pa rin ang aasahan kay Hagupit at yung bagong invest na C95W. So balik po tayo sa tropical cyclone sector. So, inaasahan natin papasok po ito na Philippine Area of Responsibility by either bukas po yan ng hapon or bandang linggo po ng madaling araw o umaga. Yan. Estimated ahead of time po yan. Dahil base dito sa Joint Typhoon Weather Center Extended Forecast, mga May 9 po ito. Mga May 9, mga 8 o'clock PM ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. So, inaasahan natin bukas yan ng hapon o gabi, papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kaya Pag-asa naman, kung titingnan natin, mga madaling araw, siguro mga bandang 5 or 6 naman ito kay Pag-asa. Ng hapon bukas, papasok daw ito ng Philippine Area of Responsibility. So, kung either bukas or madaling araw na siguro ng May 10,
papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Magdedepende na lamang yan sa boom wind speed nitong si Precaloy kung bibilis yung kilos niya or babagal muli. So, bumabagal siya, minsan bumibilis. So, magdedepende kung anong eksaktong oras ang papasok niya. So, either bukas po yan ng hapon o gabi, papasok ng PAR or mga madaling araw na ng linggo po. So, yan po ha, at least mayroon na tayong idea mga folks, pero manatili ito sa tropical storm category. Ngayon, pagpasok niya, dito magkakaroon ng bagong senaryo, posibleng itong hihina o agad itong hihina pagdating po ng bandang Lunes or Martes. Mga either Lunes o Martes, posible itong bumalik sa pagiging tropical depression at posibleng mag-remnant low ito pagdating ng bandang Miyerkules po. Yan. Mga bandang Miyerkules, posible itong maging remnant low po. At makikita po, bago ito makalapit ng Southeastern Luzon, ay isa na itong tropical depression na or posibleng nasa remnant na lamang siya in that situation po sa mga araw na yan. So, between po yan ng Lunes hanggang Miyerkules ay magbabago po yung scenario, which is magkakaroon siya ng paghina dahil alam naman natin mayroong ridge of high pressure area dito o subtropical ridge. So, dito mahihirapan po siya na umakyat o magpalakas pa ng husto. Dahil dry air po ang sasalubong sa kanya at mataas na atmospheric pressure. So, mahihirapan siyang mag-intensify. Kaya makikita natin dito ay halos nagpa-recurve o magno-northward po ito bago ito lumapit dito sa Southeastern Luzon. Wala nang nakikitaan o napakaliit na ang posibilidad nito na mag-landfall sa alimang kalupaan sa Southeastern Luzon o Eastern Visayas. Ayan. So, kung ibabalik nyo po yung panahon ni Aghon last year, ay malayo yan kay Aghon. Dahil si Aghon naman kasi, naging typhoon category yan. Dahil dito naman yan nanggaling, mababa ang naging trajectory niya. Ganyan po yung naging galaw dati ni Aghon last year. May din yun, mga May 22 nga po siya. So, mababa. At mas mataas yung sea surface temperature dito. So, malayo dun sa ridge, kaya nagawa pa niyang lumakas. And then, nataon na medyo hindi pa ito El Nino. Pa-neutral pala, halos neutral condition ito nang ito ay maglandfall dito nga po sa may bandang Hamonhon or bandang Balanginga. Diyan naglandfall yan. Last year, itong si Bagyong Aghon. So, yan po yung magiging forecast track. Halos magkakapareho sila ng mga agencies natin, maging kay Pag-asa. Yung cone of uncertainty ay manatiling malawak. Ayan, makikita natin, malawak pa rin yung uncertainty pagkapasok ng Philippine Area of Responsibility sa darating nga po ng Sabado ng hapon o gabi. Kay Joint Typhoon Weather Center, ganun din. Pero makikita natin yung lakas ng hangin nito ay pagpasok ng PAR bukas o sa linggo, ay unti-unti humihina po yung kanyang radar circulation. Humihina siya. Ano, hanggang sa naging tropical depression siya bandang Tuesday o Wednesday. Yan. So, very less likely na itong magkakaroon ng malaki epekto sa bansa. Although, at least 20 to 30% uulanin po ang Eastern Visayas at Southeastern Luzon. Yan. At least mga 10 to 20% posibleng ulanin din tayo sa Metro Manila. So, medyo good thing yan para at least maibsan na naman tayo sa grabing alinsangan yan. Makakaranas tayo ng mga pag-ulan po yan. Pero yung malakas na impact ng bagyong si Precaloy, at least hindi natin ganun mararamdaman yan mga folks. Yun ang medyo good news po sa atin. So, good thing kung mananatili na lamang yung ganyan na magiging forecast niya at hindi na siya tuluyang mas lumakas pa. Yan. Magiging pabor yan sa atin. At sa DeepMind AI naman, ay makapapansin po natin, ganun din ang pinapakita niya. Pagkapasok, bigla itong magiging tropical depression daw. Yan o. So, by within next 72 hours to 96 hours na po yan, so mga Monday or Tuesday or Wednesday, ay mula sa pagiging tropical depression, posible na itong mag-remnant low pagdating dito sa malapit sa Southeastern Luzon sa Martes siguro o Miyerkules. Depende sa movement speed ni Precaloy. Yan, may idea na po tayo at least ha. At yung kanyang magiging tropical cyclone intensity forecast, mapapansin natin ay naglalaro na lamang sa tropical storm category na lamang. And then, within 4 to 5 days nga po, so mga Tuesday, Wednesday nga ito, estimated ahead of time, ay ito ay hihina into tropical depression. So, sa mga nagtatanong kung magiging severe tropical storm ba ito, well, napakaliit pa po ang posibilidad na umabot siya sa severe tropical storm. Dahil nga po, pagkapasok nga po nito ng PAR,
this weekend, and then pagpasok ng Lunes ay unti-unti hihina din daw kaagad ito base na rin sa ating mga track combination forecast. Yan, pinakita na rin natin dito na pagkapasok yan ng PAR this weekend, and then pagdating na mga bandang Lunes o Martes, agad-agad magiging tropical depression din kaagad ito. So, posibleng mag-remnant flow na ito pagdating dito sa malapit sa Southeastern Luzon o bandang Eastern Bicol region po. Posibleng mag-remnant flow na lamang yan o mag-tropical wave na magdadala ng mga ilang pag-ulan sa may bandang Bicol region o Eastern Visayas. So, medyo good thing po at hanggang doon na lamang siguro ang kakayanin niya dahil nga po sa may subtropical range pong umiiral dyan, lalo na sa bandang hilagang bahagi ng Luzon. Yan. So, yun po ang pinaka-forecast at so far may bago nga tayong low pressure area o invest, itong C95W na may central air pressure na 1,009 hectopascals. Although napakalayo pa nito sa boundary ng PAR, kung susukatin natin mula sa may bandang Southeastern Mindanao, ang lokasyon kasi nito, layo niya sa bandang Southeastern Mindanao ay at least 3,399 kilometer east ng Southern Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility o halos nasa bandang isla ito ng Palikir. Pagitan po yan ng Caroline Islands or ng Marshall Islands po. At natiling mababa pa ang potential nitong maging aktibong low pressure area, although makikita natin medyo meron siyang organized circulation at least, pero very compact din. Kaya obserbahan natin yan kung magiging banta din ba yan sa bansa dahil sobrang layo pa nito. Wala pa tayong significant pa sa ngayon kung ano magiging kilos yan dahil halos malapit din ito sa equator line. So baka biglang bumaba yan, maging pababa ang kilos niyan or pahilagang kanluran. So mag-update po tayo time to time dyan. Sa ngayon, wala pa iyang nakikitaan na magiging banta sa bansa. Sa ngayon, ito munang si Precaloy muna ang medyo nagbabadya dahil ito nga po ay papasok ng PAR natin at magiging local name na Kaloy. So yun po yung mas tututukan natin sa ngayon. At mula naman sa ating global assessment monitoring, sa kung ano magiging possible na magiging galaw pa rin ni Kaloy. Yan, kung mula sa ating global spectral model, mapapansin natin dito ay magpipirmi lamang siya dito malapit sa Southeastern Luzon itong si Kaloy. And then titingnan natin dito, papasok ito ng PAR, mga bandang gabi nga ito. Mga bandang hapon o gabi, May 9. So bukas po yan ng Sabado. Posibleng pumasok yan ng PAR mga bukas ng hapon. Yan. Pero kung magbago po yung movement speed niya, bumagal ng husto, ay maaring by Sunday na ito ng madaling araw, papasok ng PAR. So, yun po, at least meron na tayong idea. Pero sa ngayon, hanggang May 9 o May 10 po, maaring pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. At yung kanyang mean sea level pressure, makikita natin, very compact. Yan. And then, pagpasok niya ng bukas, ng bandang hapon o gabi, and then, kikilos pa rin ito pahilagang kanluran. At dito, medyo humihina po yung kanyang sirkulasyon. Yan. Tapos, medyo pipirme na siya dito sa bandang Southeastern Luzon. And then, dito, posibleng mas humina ito maging tropical depression at maging remnant low. O posible siyang maging remnant low na lamang pagdating niya ng bandang Martes o Miyerkules. So, abang-abang pa rin natin yan mga folks. At kung mga Martes o Miyerkules, mas doon pa lamang natin medyo mararamdaman dyan sa may bandang Southern Luzon. Posibleng hanggang sa Metro Manila na magiging makulimlim tayo at magiging maulan. At least sa wakas naman ay uulanin din tayo hopefully. At sa kanyang strike probability nga po, kung kukunin natin yung 144-hour period, so hanggang May 13 na po ito, mga hanggang Wednesday, mapapansin natin ay mas mauulanin at least 40 to 50% ang Eastern Visayas at Southeastern Luzon o bandang Bicol region. And the rest ng Visayas sa Southern Luzon, at least 30%. Sa Metro Manila naman, at least mga 10 to 20% according dito. So, posibleng ulanin din tayo sa Metro Manila. So, pagka inulan tayo, at least medyo matutuwa muna tayo dahil at least makakaranas din tayo ng pag-ulan so far. Pero yung mas malalang epekto nitong si Kaloy, at least hindi natin gaano mararamdaman yung masamang magiging epekto niyan sa Metro Manila. Yan. Ganon din sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Makakaranas ng mga heavy rains, pero at least medyo pabor pa sa atin yan sa ngayon. Kasi medyo kailangan po natin ng malawakang pag-ulan mga folks. At mula naman sa mga computer models po ng GFS, makikita po natin dito ay ganoon din ang pinapakita.
halos wala nakikitaan na maglalandfall ito sa anumang kalupaan ng Southeastern Luzon, and then posible nga po itong humina agad at mag-remnant low. Mula kay SMWF naman, kung titingnan din natin, ganun din ang kanyang ipinapakita na halos wala rin nakikitaan na maglalandfall ito sa malaking kalupaan ng bansa. Pero yung ulan na dadalhin niya nito, at least medyo pabor sa atin dito sa may bandang Southeastern Luzon, at sana pati Metro Manila ulanin din sana tayo kahit papano, dahil halos isang buwan mahigit na tayong walang matitinding pag-ulan man lang para mabasa man lang yung paligid at maibsan ang grabe talagang alinsangan sa atin sa Metro Manila. So yan po ang pinaka-latest niya, at maaari o posible nga po itong mag-tropical depression kagad pagkapasok ng PAR sa darating na linggo, then pagpasok po ng bandang Lunes o Martes, tuluyan o posibleng tuluyan itong humina po, or maaaring mag-recurve ito pahilaga, na which is walang nakikitaan na ito ay babagtas sa anumang malaking kalupaan ng Pilipinas. Samantala sa ulat lindol, well, kaninang madaling araw nagkaroon ng ilang pagyanig po dito as of 4:47 AM. Yan, merong teleseismic. Mukhang wala naman yata dito sa atin sa Pilipinas, kung titingnan kay PHIVOLCS, wala tayong nare-record na kahit isang magnitude 4. Sa Global International Seismic Network, tingnan natin kung merong malakas na pagyanig. Wala. Kagabi ito. So, walang latest. Sa may Honshu, 4.7. Anong oras ito? 2:00. So, wala. Wala naman so far na malakas. Sa Taiwan, 4.57. So, malamang malapit ito sa amin sa Metro Manila. Mukhang wala sa teleseismic. Kung pagbabasa natin ng oras, mga 4:47 o 4:50 ng madaling araw. Tingnan nga natin. 4:45. Ito. Malayo. Walang malapit dito sa malapit sa amin sa Caloocan. So ano yung pag nagkaroon ng pagyanig kaninang mga 4:00? Teka, kung mga 4:00 nga po ito mga folks, so wala tayong idea kung anong lindol yan. Wala po kasi siyang na-record dito kay PHIVOLCS. Yan, mga 4:00. Pinakamalapit mga 4:20, pero bandang Mindanao kasi ito So malabo itong malapit, o wala kaming recorded malapit sa amin sa Caloocan. So, no idea tayo kung ano yung pagyanig na yan, pero at least merong nadedetect na seismic ang ating aparato sa Caloocan. Pero after nyan, wala namang malakas-lakas tayo na lindol na naitala so far. At mula sa data ni PHIVOLCS, wala namang kahit isang magnitude 4, pero marami rin na kaagad ang registered earthquakes. So, mula sa ating historical earthquake data, para sa total na earthquake natin for the month of May 2026, total earthquake na natin ngayon ay nasa 236 earthquakes. 223 dito is magnitude 2.0 pataas. Yan. 11 sa magnitude 4 plus, isang magnitude 5 at isang magnitude 6.0 din. So, mas tumataas na naman ang cluster sa may bandang Eastern Mindanao na naman. So, maging alisto po tayo mga folks. Ganon din sa bandang Luzon, kabilang nasa paligid po ng Batangas at Oriental Mindoro. At sa Northern Luzon naman bandang Kanluran po. Especially sa may bandang Batanes, Kupup Island o Calayan, Cagayan po. Ayan, may 31 clustered earthquakes na kaagad. So mag-ingat po mga folks, although konti pa lamang po ito at 236 total earthquakes. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Biyernes, May 8, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin Analysis para sa araw ng Biyernes, May 8, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong tanghali na. Sa ating report, asahan natin na tuloy-tuloy tayo na mas maalinsangan ang panahon natin maghapon, lalo na dito sa Luzon at Extreme Northern Luzon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po o happy weekend po sa ating lahat.